sa mga ganito awitan natin ng ating Diyos na buhay.
Tuloy tayo magpuri sa ating Diyos. Hallelujah. Tuloy nga, sabi sa kanya, Lord, na pag nananatili sa iyo, Lord, wala dapat kaming intindihin pa, wala kami dapat alalahanin pa. Kasi Lord, sa iyo, pag nagtiwala kami, tagumpay ang aming matatamo. Hallelujah. Thank you, Lord. Purihin ka po yun sa umaga to.
tulungan ka. Sana kung hindi mananatili sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Sa'yo lamang kami mananatili, O Diyos. Mananatili sa'yo. Sasambahin ka. Sana kung pag-ibig ko kay ganda at pag-ibig mo kay ganda sa iyong krus ibig mo, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig ko kay ganda
tayo na po magsiupo. Ayan, sa umagang to, patuloy naman tayo dadako sa pinakang exciting part ng umagang to. So, hindi na natin papatagalin, tatawagin na natin ang maghahatid ng mensahe sa umagang ito. Ang napakadalaga, napakabata, napakaganda, si Ma'am Tina, Pastora Tina. Hello, thank you. Blessing. What a blessing. Palakpakan natin ang ating mga sarili kasi despite sa kapaguran, sino mapapagod? Alam ko pagod tayong lahat, pero hindi tayo tumitigil. Laging nandito pa rin tayo para sumamba sa Panginoon, di ba? Okay, so palakpakan natin ang Panginoon. Napakagaling ng Diyos sa buhay natin dahil kahit anong pagod, anumang busy sa buhay natin, andito pa rin tayo, may panahon pa rin tayo kay Lord. Amen? Yan. So, napaka-blessed kasi ito, andito na naman ako. Na-invite na naman. This an opportunity kasi alam ko lahat ng mga nangyayari sa buhay natin is appointed by God. Sa kay Lord yan galing. Hindi po yan galing sa atin. Hindi po natin kagustuhan, but it's God's will. Di ba? Amen. Lalo na po, yung puso natin ay laging nakahanda para kay Lord. Kaya, nandun po yung pag-submit, pag-surrender. Kasi, we are here, we are created to praise and worship God. And yun ang dahilan kung bakit nandito tayo sa mundo hanggang ngayon. So, kailangan pa bang may testimony? May mag-testimony pa ba? We will give the floor. Pwede po tayo mag-testimony kung mayroon pong gusto. Tatawag tayo ng dalawa, Sister Len. Meron? Ang kabutihan kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Alam ko po. Okay? Ayan, Sister Marlene. Tinataas natin ang Diyos ay sa ating mga puso. Nagpapasalamat ako ng buong buo talaga dahil nung umuwi kami sa Nueva Ecija nung last week. Nung last week na umuwi kami. May mga sign na pala yung kapatid ko nung bago kami umuwi na may kumatok daw sa pintuan niya. Yung doon sa, wala namang maraming tao kasi doon sa Sierra sila, di ba? Kumbaga wala talaga. Sabi ko sa kanya kasi tumawag siya, sabi ko, basta wag ka lang lumabas, tumawag ka sa guardhouse. Ngayon, tumawag naman daw siya, wala naman daw tao. Ngayon, sabi ko, wag ka nang lumabas, hintayin mo kami dyan, kami na lang pupunta dyan. Siguro ay hindi siya makapaghintay sa amin, masyadong excited sa pag-uwi ng Nueva Ecija. Iyon, siya na lumabas, sinubutan lang kami dito ng sasakyan niya. Tapos pagdating niya dyan, sabi niya, ate, bakit parang napakabigat ng sasakyan? Nung inikot ko, sabi niya, parang akala mo punong-puno yung sasakyan ko. Sabi ko, parang nawala ako sa kasi sabi ko wala yun, basta maniwala tayo kay Lord. Ganon yung sinagot ko sa kanya. O sige te, ngayon pinalitan na siya ng brother husband ko mag-drive. Kasi hindi pa siya masyado sa long distance. Ngayon nung punta namin doon, okay naman, thanks God na nakarating kami ng maayos. Pagbalik namin, dito pa lang kami sa Bulacan, hindi ko talagang pag-disgrasya is disgrasya talaga. Pero napakabuti ng Diyos na sabihin mong warak yung talagang front ng sasakyan niya namin. Pero sa kabutihan ni Lord, walang nasaktan sa amin kahit isa. Talagang napakabuti niya na yung barrier, nagtumbahan lang lahat ng ganyan na hindi talaga pumalo sa salamin ng sasakyan. Kasi kung may pumalo
sa salamin ng sasakyan, talagang may mangyayari sa amin hindi maganda. Kaya sabi ko nga talagang pag inuna ang Diyos, kahit sabihin mo, ayan, may mga trahedyang dumadating sa buhay natin, siya yung talagang nagliligtas sa bawat isa sa atin. Kasi buong halos pamilya kami, pamilya talaga kami. Kaya talagang pinupuri ko talaga ang Diyos sa buhay namin, bagamat everyday talaga, nagkakasala tayo, sabihin ba natin kahit medyo matagal-tagal na din ako sa gawain hindi pa talaga buo ang family ko, di ba? Talagang may mga ups and downs sa buhay, pero salamat sa Diyos na pag hindi tayo nagtigil sa Kanya, isa man sa pamilya, kahit sabihin mo isa, dalawa, talagang andyan ang Lord sa buhay natin. Hindi tayo pababayaan. Kaya napakabuti niya, talagang tuwang-tuwa talaga ako. Parang kahit kinaumagahan na inabot kami ng hapon sa Bulacan kasi ang daming investigasyon na pati yung barrier na yun natumba, sabi nila ipapa-welding lang. After na nakita niya yung kapatid kong, alam mo na, talaga tayo sa buhay na andito pa tayo sa ibabaw ng mundo. Pag nakita nilang may kunti sa buhay, meron sa buhay, andun, sasabihin na talaga natin, kinuputungan talaga nila. Kasi sabi nila, ipapa-welding lang daw namin. Sabi namin, okay, papa-welding namin. Kasi 3 paa lang yung naano sa barrier. Yung bakal, yun naman bakal na yun, nung tinignan namin, talagang talagang masyado ng kalawang, talagang luman-luma na. Kaya sabi nga namin, sige, okay lang. Tapos nung sinabi namin okay, kinumputan kami, sila na daw. Kaya inabot ng halos 13,000. Kaya nga sabi nga namin, sa computation nila, buong barrier na ang papalitan namin. Kaya nga sabi ko, pwede po ba na sa amin na yung barrier na yan kasi magamit hindi kahit saan? Hindi daw pwede kasi government yun, property. Kaya nga sabi ko nga sa kapatid ko, bayaan mo na. Magpasalamat na lang tayo kay Lord na walang nangyari sa atin. Kumbaga, kasi yung sign parang signboard, walang yung parang nagre-reflect sa ilaw ng sasakyan. Walang ganon, yung parang kulay green, kulay ganon. Wala, talagang totally wala. Tapos sabi ng mga driver doon na tumulong sa amin, napakabuti talaga ni Lord. Lahat ng driver doon sa may front ng 7-Eleven na yun, na mga jeepney driver, lahat yung tumulong talaga sa amin. Andyan yung nagtataas ng may nagpahiram sa amin nandiyan. Kasi siyempre bago yung sasakyan, hindi nila alam kung saan yung jack na ilagay. Kaya sabi ko, napakabuti ni Lord na pati mga tao sa kapaligiran talaga tumulong. Sabi nga sa amin, marami na pong nangyayari dyan. Sabi namin, ipaayos yan. Hindi nila pinapaayos. Kaya siguro naman, kasi umakyat ako sa mayor's office, sabi ko sana naman, last na kaming nangyari ganito. Na hindi na paulit-ulit na lagi may mangyayari kasi marami na daw nangyari doon. Kaya nga sabi ko, masama mabuti ang nangyari sa amin kung babaguhin ng government yung nangyari nyo sa amin. Wala nang susunod siguro sa amin. Kaya talagang napakabuti ni Lord. And the word barrier, harang, hadlang. Baka na yun ang will ni Lord. Tanggalin yung hadlang na yun. Diba sa buhay natin? Baka yung hadlang sa way, baka mali yung way niya, yun ang nakabarrier na yun. So sa buhay natin ganun din. Yung mga barrier sa buhay natin, kailangan lumaya tayo, diretsong dadaan natin na yung mga barriers sa buhay natin ay yan ang nakakapatigil sa atin at tayo ay pabalik-balik sa mga problema na pang sanlibutan lang talaga. Meron pa? Sana lang? Oh yes. Ayun, nagtithank you ako kay Lord kasi nung nakaraang week, may trabaho din kami din. Ngayon, kahapon lang may trabaho ulit. Thankful ako kay Lord kasi di siya biro yung work na ay naabot ng umaga, halos umaga. Talagang ubusin yung lakas mo. And yun nga, inaalala ko yung ngayon. Kaya matagal din ako nag-confirm kay ma'am nun kasi tinatansya ko yung katawan ko kasi may sakit din ako na yung ubo-ubo ko.
And hindi ko alam kung kakayanin ko siya. Pero thank you kay Lord kasi kagabi, maaga naman natapos. And yun nga, nakaya na. Nakaya, nakatayo pa. Ayun. Ayun, nakapag-song lead ako. Kaya thank you kay Lord kasi yun yung mga blessings na binibigay niya sa akin. Yung kalakasan talaga. Yung kalakasan physical ang kailangan. Thank you kay Lord. To God be all the glory. Amen. So, tayo ay talagang naka-online kay Lord. Bigyan tayo ng divine strength. Kahit nasabihin pa natin, pagod na talaga, no? Yes, ang katawang lupa natin napapagod talaga. Kasi may limitasyon. Pero pag ibigay natin kay Lord, di natin anakusan ng lakas na yan ng galing. I-restore ni Lord ang ating katawan. Sabi nga, the flesh is weak, but the spirit is strong. So, spirit, ang buhay natin ay talagang naka-align kay Lord. Amen? So, sumagang ito, salamat sa ating mga kapatid na ito na hindi lagi pa rin akong na-invite dahil sa pagiging magkapatiran, nandiyan ang pagmamahalan, pagdadamayan, ang pagtutulungan. Kaya andito ako ulit mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa appointed time na naman at chance na makabahagi ng salita ni Lord na alam ko po na di ko rin alam. Kung ano i-reveal ni Lord sa atin, ipapahayag niya sa atin sa araw na to. Kasi sabi nga, ang sundalo ni Lord laging handa. Kahit na bigla kang masabihan, kailangan, Lord, leave it to Him. Leave to God everything. Yun nga. Kaya, sige, basahin natin ang ating text sa araw na to. Si Lord na bahala. Amen. Kasi hindi naman natin to kayang. God will be God's control. Okay? So, asan pala yun? Ito, pinakadulo kasi nga akong ano. So, ang araw na binigay ng title ni Lord sa akin, talagang para to sa atin lahat. God choose a certain person to be a leader. Certain person. Di po siya nagsabi na, I will choose a qualified person to be a leader. Wala siya sinabi na qualified. Ibig sabihin na qualified, we are all tapos tayo. May title na tayo yung mga professionals. Tayo nakatapos sa pag-aaral sa ito. Sabi na, expert daw dapat sa Bible. Pero wala sinabi si Lord. Sino ba mga tinawag ni Lord sa Bible? They are not qualified. Mga murderer pa nga yan, di ba? At pautal-utal pa magsalita, si Moses. Si Paul is a murderer. Si David, napaka-young, very young, para maging leader. Lahat ay ang tinawag is not a qualified. Pero pag ikaw ay tinawag, package. Kasi si Lord na ang magbibigay sa iyo lahat ng abilidad na yan at talento. Amen? So, basahin natin sa 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7. Medyo mahaba siya, ano? Pero okay lang. Basahin lang natin. So, sabi dyan, okay, 1 Timothy, ako yung magagamit na lang ng e-Bible kasi para mabilis tayo. E-Bible. Chapter 3, verse 1 to 7. Sige po, kung may nakakita na, pakibasa, mga kapatid. Next time around. Sige po. Sino po nakakita na? 1 Timothy chapter 3, verse 1 to 7. Okay? So, sinabi dyan, ano sinabi? This is a true saying. If a man desired the office of a bishop, he desired a good work.
Okay, Tagalogin na lang natin para maintindihan talaga natin. 1 to 7. Okay. Tapat ang pasabi kung ang sinuman ay magsisikap na maging obispo. Obispo ito, parang mga church leaders. Ay mabuting gawa ang ninanasa. Sa pangalawa, dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan. Asawa ng isa lamang babae. Mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. So, hindi, sapat na pagturo, hindi siya sinabi ditong dapat siya ay tapos na kolehiyo or whatever. No? Sapat na makapagturo. Verse 3, hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi. So verse 4, na mamahalang mabuti ng kanyang sariling sambahayan, na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Ayan. 5, ngunit kung ang sinuman nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sambahayan, paanong makakapamahala sa iglesia ng Diyos? At 6, hindi baguhan, baka siya kung magpapalalo ay mahulog sa kaparusahan ng dyablo. At 7, bukod dito'y dapat din namang siya ay magkaroon ng mabuting patutuo nang nangangasalabas, baka mahulog sa kapintasan at silo ng dyablo. So yun, sa English na pinaka-exit. A church leader must be without fault. He must have only one wife, be sober, self-controlled, and orderly. He must welcome strangers in his home. He must be able to teach. Iksing ibig sabihin ng Panginoon. So, ibig sabihin po, ang pinakaano natin dito is building a leader. Building, hindi po para maging leader-lideran lang. Mag-build tayo ng mga leader. Naniwala kayo, we are all leaders. Leader po tayo. Once na you are managing things, or we have a group of people, leader na po kayo. Even na tayo po ay nag-share na ng salita ni Lord, we are still a leader. Okay, so bago po tayo magpalalim, bahala na si Lord. We will have to pray for this verse in kanyang word of God today. Panginoon, yes Lord, hallelujah, hallelujah, Jesus, Jesus, thank you Lord. Panginoon, salamat po sa oras na ito, Panginoon. We acknowledge, we recognize your Holy Spirit be upon us, Panginoon. Open our spiritual eyes, open our spiritual ears, open our spiritual heart, na maramdaman namin ang iyong presensya, Panginoon. Mangusap ka, Lord, sa bawat isa, sa mga anak mo, Panginoon, kung ano yung mga kapahayagan mo bilang namumuno o bilang mga pinapamanunuan, Panginoon, because we ourselves is a leader to our home, sa aming workplace, sa lahat ng dakon ng lugar, Lord. Gagamitin mo kami, hindi bilang isang leader na sinisilbahan, kundi a servant leader, O God. Panginoon, tinataas ko po sa inyo ang iyong mga salita, maging ang mga salita na ibibigay mo sa akin. Use me, Panginoon. Gawin mo lang akong daloy na iyong mga salita. Here I am, Panginoon. I humble myself to surrender myself in your will, Panginoon. Kayo na po, Panginoon, ang magsasalita. Whatever na mga salita na galing sa akin, I rebuke it, Panginoon. Lalo na hindi ito ka lugod-lugod sa inyo, Panginoon. Lord, sa inyo po ito pinagkatiwala ang lahat, Panginoon, sa mga anak mo na nandiritong nakarinig, maging sa mga anak mo, Panginoon, na nasa paligid lamang, na narinig nila ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, kayo na pong bahala makipag-usap sa kanilang mga puso, Panginoon. And these your words will be change their life, Panginoon.
change their lifestyle, and change their heart. Okay. Lahat na ito, Panginoon, sa inyo ko po pinakatiwala sa dakila at kapangyarihang pangalan mo. In Jesus' name, I pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. So, in short po, our topic is about God choose a certain person to be a leader or a Christian leader. So, the word leadership is to lead. Nangunguna ka. Is to guide or direct. Diba? Nangunguna ka, nagbigay ka ng guide or gabay, and then nagbigay ka ng direction. Para yung mga sumusunod sa'yo or nasa taong mga nasa ilalim mo, hindi naman ilalim, kundi yung mga taong kapwa mo na pinumunuan mo ay susundan ka. Have influence upon others. May influensya ka sa kanila. So, ibig sabihin, if you are a leader, you're a bad leader, of course, na-impart sa kanila ang pagiging bad member, from bad followers also. Kaya, kasi ang leader, you are creating a shadow or you are creating a duplication. Di ba? Kaya tayo mga leader minsan, sabi natin, di naman ako namumuno dyan eh, siya yan eh, assistant lang ako sa iyo. Actually, kayo na yung mga leader. Kasi sinusundan mo siya. Sinashadow mo siya. Dinoduplicate mo siya. Di ba? Minsan nga sabi natin, ba't pareho na kayo ng boses? Ba't pareho na kayo ng mga likes? Kasi nga, pareho kayo ng direksyon. Pareho kayo ng kung anong gusto ni Lord sa buhay natin, pagiging isang anak ng Panginoon. Di ba? So, yun. And then, as a Christian, a person who is Christ-centered, of course. Christ-centered tayo, or Christ-directed. So, ang sinusunod natin kung ano ang inuutos sa atin para sa kagabuti ng gawain ni Lord. That is leader, Christian-directed. Meron direction tayo. Kaya, iba, nagtatampo, ay, ayoko diyan. Di naman yan para sa akin. Namimili ka ng trabaho para sa gawain ni Lord. No, pag once na ikaw na-appointed, ibig sabihin nun, hindi po siya yung nag-appoint sa iyo. Hindi po siya yung nag-assign sa iyo, si Lord. Si Lord po yun. Kasi si Lord ang nakakaalam anong para sa iyo. Kung ano ang talento meron ka. Ako ba, hindi ko naman sa agad ng isip ko, hindi ko naman na ako'y makapagsalita nito dahil mahirap na akong magsalita, Sterling. Oo, noon pa, hirap ako magsalita. Kahit teacher pa ako. Sabi nga nila, teacher ka ba? Ang boses mo napakahina. Iyan lang ang boses ko, wala na ako isisigaw. Pero sa totoo lang, marami naman natututo sa akin kahit may hina ang boses ko. Pero sabi ng mga estudyante ko, si ma'am ay minsan lang yan magagalit kasi boses pa lang hindi talaga nagagalit kahit galit na. Boses ay malumanay pa rin. Ganun. Kaya sabi ko, bakit ako tinawag ni Lord? Kasi that is His appointed. Appointed ni Lord yun sa iyo. Diba? Lahat tayo may kanya-kanya abilidad o talent. Okay? So, Jesus is the centerpiece of His life. Si Lord talaga ang pinakasentro sa buhay natin. That is Christian. Yun nga, nung una, hindi ko pa alam ano yung Christian. Basta ang pagkaalam ko lang, pinutol ko lang yung Lord, yung word na Christ. And then I-A-N. With Christ, kusang I, and then A, am new person. With Christ, I am a new person. Yun ang aking ibig sabihin nun sa Christian. So, yun. Christian leadership. So, ibig sabihin, Christian leadership, pinaka-leader ka na may guide at may direction ni God. So, Christian directed or Christian leadership is Christ-centered guidance. Naka-guide ka doon kay Lord. Naka-angkla ka talaga kay Lord. Guidance toward Christ. Person, bring someone closer to Jesus is to bring that person closer to the kingdom of God. So, yun ang pagiging trabaho ng isang leader.
paano mo siya madala sa Panginoon. Kung ikaw ang leader, napakalayo mo naman. Para bang ang taas-taas mong hawak o abutin. Nilalayo mo sarili mo sa mga kasamahan mo. How to be a leader? Paano ka magiging isang good leader? Kung ang sarili mo, like choose words. Yung hindi magandang salita, ang words, yun ang nakakasakit sa mga member o follower. Sabihan mo na ibang espiritu ka. Boom! Di ba sabi nga sa mga nanay, tatay dito, anong mas masakit? Latay o salita? Salita. Ang salitang masakit ay hindi po yan na gumagaling. Hanggang paglaki mo pa yan, hanggang sa mga apo mo pa yan, dala-dala mo yan kung anong sinabi ng magulang mo, masakit. Pero ang latay, ay, pag gumaling na yan, wala na. Di ba? Lagyan mo na ng yellow yan. Diba? Wala na, pawi na. Pero ang salita, napakasakit. Pagsabihan ka ng ganun. Kung ikaw ay medyo mahina, wala na, windang ka na. Sa salita na yun, lalo na, ang tinitingnan mo, ang nagsasalitang ganun ay nakataas sa inyo. Nakataas sa atin. Lingkod pa siya ng Panginoon. How you expect a man of God talking like that to you? Sakit yun. Eh sabi ko, Lord, bahala ka na lang sa kanya. Sabihin na lang natin, tao lang din naman siya at nagkakasala. Pero, as a leader, ang ating trabaho is bring someone closer to God. Paano mo siya i-closer to God? Kung ang pagsalita mo pa lang sa Kanya ay nagpapalayo na sa Kanya, sa kay Lord, paano siya makakalapit sa Panginoon? At paano natin siya madala sa kingdom ni Lord? Napasama siya sa kingdom ni Lord at hindi na siya mapariwara. At hindi na siya magninegative. Ay, ganun pala yung mga Kristiyana na yan, masakit pala magsalita. Di ba? Kasi tayong mga anak ni Lord, alam niyo mga kapatid, we are already a walking gospel. Tingin pala ng tao sa atin, tayo ay nagsasamba rito, nag-worship, nagsasamba, puro pupupuri ang ating mga nasambit sa Panginoon. And paglabas natin, makikita ka ng tao, nga, no, tingnan mo yung buhay niya. We are already a testimony, di ba? We are living testimony sa mga tao na sa kapaligiran natin. Walking gospel. Kahit hindi ka na mag-share ng salita ni Lord sa kapwa mo, alam na niya na meron kang Diyos sa buhay mo. Pinapamuhay mo ang salita ng Diyos sa buhay mo araw-araw. Sa pagsalita mo pa lang, sa mga kilos mo, sa pananamit mo, nakikita na po tayo. We are already a walking gospel. Yun. Mababless na yung tao sa atin. Kahit na hindi pa nga nila, kahit di ka pa nila narinig ng share ng salita ng Lord, alam na nila. Diba? Kahit di mo pa siya kilala, one time nga, may patotoo lang ako. Pumunta kami sa isang lugar na parang kami lang din ni Pastora Joan. Hindi namin siya alam na Pastora din eh. Nagpuntahan lang kami doon, basta may minamadali kami mga papel na kailangang tapusin namin para isubmit. Tapos sabi niya, ano yan? Ano po? Parang promotion yata yung papel namin. Promotion po, kami man kasi mga minsan kasi pag linggo, tayo ay church environment. Pag Lunes, dala-dala namin yan. Minsan ang nasabi namin sa aming principal, Pastor, o kaya sis, ang mga teacher namin, sis, naku, sa school na pala tayo ngayon. Yung pagka biglang divert ba ng Kaya sabi namin, sis, ano po to sa ating isasubmit sa school para promotion? Sis, sorry po, ma'am pala, ganon. Hindi po, okay lang po kasi, na din naman ako, kay Lord din naman ako. Kita mo,
Hindi mo kilala, pero maramdaman mo na they are also like you. Ang mga anak ni Lord ay nagkakakakilalan yan. Kahit saan dako. Kaya, saan man tayong dako, dalhin natin ang salita ni Lord. Sa mga kilos, sa pananalita, lahat. Kasi nakikitaan na tayo na we are already a walking gospel. Okay? Ano? Wala pa ako sa point 1. Intro pa lang po. Okay. So 1 po, point 1 natin is God's requirement of a leader. Ano ba requirement ni Lord? Kailangan ba tapos? Ate Ana? Kailangan ba title holder? Kailangan nakatapos na ganitong bachelor of what? Hindi po. Alam mo ano requirement ni Lord? Many people think that you must have many natural talents to be a leader. Of course, we have already a natural talent. Natural na nating marunong tayong kumanta, magaling kumanta, magaling organ, mag-gitara, magsalita, ganun. Natural na po natin yun. Pero ano po ang requirement ni Lord? In biblical requirements for leaders are requirements of the heart. Puso. Ano yung pusong requirement ni Lord? A heart to serve. May puso ka bang handang maglingkod? Whatever happens. Ayan, kahit pagod na, sige, go lang. Sister, wait. Busy-busy yan sa pagsiserve kahapon. Doon nakita ko silang dalawa. Sabi ko, sila ba yun? Ikaw sa komod, nakaitim kayo doon. Hindi ko masyadong makita kasi siguro blurred na rin mata ko. Ang daming sinergyan ng tao, di ba? 100 persons din yun. Oh, pagod yun. Alam ko, pagod talaga yan. Mo ilang isang food. Maya naman drinks. Maya naman water. Maya naman dessert. Aba, kapagod kaya sa pag-iikot-ikot na, no? Pero tingnan mo. Oh, hindi nakakalimot kay Lord. Amen! So, ready to serve. A heart to serve. Diba? Happy to serve. Para kay God. Oh, kita mo. Dahil happy lagi, oh. Sinong tumatanda rito? Wala. Walang tumatanda. It's only a number. Sabi nila. O, di ba? Kasi happy to serve kay God. Yan, naniwala na ako ngayon, Sterling, na meron palang fountain of youth. Fountain of youth. Salita ni Lord ang fountain. Parang natili tayong parang mga bata lang kasi kumakanta, pumapalakpak, tumatadya kay Lord mo. Sumasayaw kay Lord. Oh, walang sumasakit ng mga tuhod yan, Ate Ana. Oh, walang amura. Walang rayuma, arthritis. Wala. Declare lang, Lord, kung gusto mo pa akong kumanta, sumayaw sa'yo, pumapadyak sa'yo, Lord, tanggalin mo lahat yan. O, di ba? Tanggalin ni Lord yun. Marunong makinig ang Panginoon para sa Kanya. Para gagawin natin para sa Kanya. Hindi siya maayaw. Walang hindi sinunod si Lord. Walang ang mga answered prayers ay nandyan lagi. Pag tayo ay dumadulog kay Lord. Ano pa? Requirement of the heart to submit, the heart to sacrifice. Diba? Ano bang klaseng sacrifice? Have time. May panahon ka kay Lord. May time ka para i-share ang kanyang goodness sa buhay mo. Kung ano kabuti ang Diyos sa buhay mo. I-share mo yan. Ipaglandakan mo yan. Isigaw mo yan sa mga tao. Paano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Kung paano ka binago ni Lord. At paano ka hanggang ngayon sinusustain ni Lord ang pangailangan mo. Na hindi ka ginutong. Amen? Diba? Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon, hindi niya tayo iiwanan. Yan ang pinakaano ko, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Yan ang pinakaano kong verse ni Lord. Never siya nagkulang. Mula nung nawala ang Kuya Ray, alam ko Lord,
hindi mo ako iiwanan, hindi mo ako pabayaan. At talaga hanggang ngayon, na-prove na yan ni Lord sa buhay ko. May pruweba yan lahat. Oo, alam natin may ups and downs sa buhay natin, pero hindi tayo laging nasa down. Okay? At walang anak ng Lord ay talunan. Lahat tayo ay winner! Amen! We have a big God. Napakalaking Diyos natin. Sabi nga, ang problema natin ay kasing laki ng barko. Yan ang mga trials sa buhay natin, kasing laki ng barko. Pero, ang grasya o mga pagpapala ni Lord, sinlawak naman ng karagatan. So, di ba? Sinlawak ng karagatan. So, hindi siya nagkukulang. Amen, amen. Thank you, Lord. Glory to your name. Ano pa po? The requirement of a leader, he has a heart to be teach. To be teach. Handa siyang turuan. Siyempre, minsan, pag sabihan tayo na, hindi, dapat ganun ang gawin mo, ganito gawin mo. The way you teach the person. Kasi hindi naman, may mga pagkaparaanan kasi na tinuturuan ka nga, destructive naman. Dapat, ang pagtuturo sa'yo, or ikaw man ay na-correct, yung constructive, yung bang mat-challenge ka, oo nga pala, no? Kailang gawin ko to. Pero yung turuan ka nga, ay, ano ba yan? Para ka namang ano? Tagal na kitang tinuturuan, di mo pa rin alam. Ano ba yung utak meron ka? Oops, gano'n na naman, no? Imbis na i-lift up mo, lalong pag dinown. Hindi pa dinown, pakpakan pa. Didurog pa. Oh. Nadurog pa tuloy lalo. Eh, hindi, nawala. Oh. Buti naman yung iba nakabangon at naghahanap ng pastulan. Nakahanap ng pastulan. Kaya kailangan, kung tayo man ay sumama ang loob or what, as a leader kasi, yun nga sabi kanina, kailangan maging strong. May self-control. No? Kailangan maayos ang buhay. Hindi naman maayos ang buhay dahil mayaman. Hindi po yun ang ano ni Lord. Maayos kasi ang iyong mga anak ay dinadala mo kay Lord, pati ikaw mismo. Okay. So bago ka makapag-isip ng hindi magandang gagawin, meron ka ng meron ng dikta si Lord dyan. Huwag mong gawin yan, anak. Hindi pwede yan. Meron ng banal na espiritu na tuturo sa iyo. Ayaw, wag. O, di ba? So, ganun. We are hard to be teach. Kailangan lang ay magiging patuloy mag-aral sa salita ni Lord. Yung nga sabi ko kanina na kahit matanda na, tuloy lang sa pag-aral, tuloy ma-equip ng mga salita ni Lord. Kasi dito dito lang naman lahat yan sa loob ng Bible. Ang mga salita niya makakatulong sa atin. No? Kahit kami nasa Bible school ngayon, lahat ng mga topic namin nasa Bible din naman. Kasi lahat ay verses, supported verses yung mga lessons din doon. Okay? So meaning, Christian leadership is more of an attitude than it is an ability. Attitude. Kasi heart. Heart kasi yung tinitingnan ni Lord sa atin, hindi yung ating mga abilidad. May abilidad ka nga, hindi ka naman nagsaserve, hindi ka naman nagpapagamit kay Lord. You have no time. Eh, ito pa nga, it is our availability, not the ability. It is our availability, not the ability. Available ka ba kay Lord? May time ka ba kay Lord? You have all the talents. Magaling ka sa lahat, pero pag wala ka namang panahon, ano mangyayari? Babawiin ni Lord yung mga talentong yan, mga abilidad na yan. Kung may abilidad kang mag-share, share it. Okay? May abilidad kang magtugtog, tugtog ka kay Lord. May abilidad kang kumanta, kumanta kay Lord.
May abilidad kang parang di mo naman alam bakit ikaw ay pinupuntahan ng kapatid na yan na nag-share ng problem niya. You're a good steward sa mga problems na ikaw ay problem solver. Yun ang gift mo. No? Kasi hindi mo alam na bakit sa akin siya nagko-confide? Bakit sa akin siya na ikaw bilang isang anak ni Lord, nagko-comfort ka. Di ba sabi nga ni Lord, kung sa panahon ng pagsasaya, makipagsaya ka. Sa panahon ng pagluha, makipagluha ka din sa Kanya. Nandun ang pagdamay. Diba? Yan ang sabi ni Lord. Kaya minsan nagtataka ka na, bakit kaya lagi siyang lumalapit sa akin? Wala naman akong may pa ibigay sa Kanya or yung ano mo pa lang sa Kanya, comfort, ay napakalaking bagay mo. Na-release na yung mga problema niya sa buhay. Naging panatag siya. Pag sabi mo pa lang, huwag ka mag-alala kapatid. Malalagpasan mo rin, nandyan si God. Ingatan ka ni God. If God is with us, who against us? Diba? Hindi ka pababayaan ni Lord. Kaya huwag kang mag-alala. Nilipas din yan. Kung sa mga salita mo pang ganyan, naku, panatag na po yung kapatid natin yan. O sino mang tao na lalapit sa atin. Okay? So, sa Exodus 18, tingnan natin, Exodus 18, 20 to 21. Ano sabi dyan? May mga natural talents tayo. Built-in na yan. Bago pa tayo pinanganak sa mundo, naka-built-in na daw yung mga talent na yan. Yung mga abilidad na yan. I-ano lang natin, i-exert lang ang mga talent na yun at saka ibigay kay Lord. Kasi siya naman ang nagbigay niyan. Exodus 18, verse 20, 21. Okay? Ano sabi diyan? At ituturo mo sa kanila ang mga palatuntunan at ang mga kautusan. Yes, 2021. Okay. At ipakilala mo sa kanila ang daang nararapat lakaran at ang gawang kanilang nararapat gawin. Sa 21, bukod dito, hahanap ka sa buong bayan ng mga taong bihasa, gaya ng matatakutin sa Diyos, ng mga taong mapagpatotoo, na mga napupuot sa kasakiman, at siyang mga ilagay mo sa kanila na magpuno sa mga lilibutin, magpuno sa mga dadaanin, magpuno sa mga lilimang puin, at magpuno sa mga sasambot. So, ibig sabihin nun, kuling po yan. Tawag yan ng Panginoon kung bakit tayo nandirito. Appointment po yun ni Lord. No? Kung bakit tayo ay nandito. So, sabi ng Panginoon, gusto niya sa Exodus 18:21, yung mga taong tinawag niya are able. Able ay kayang maggawa o magtrabaho para sa Panginoon. Men of moral strength. Meron siyang, of course, maayos ang buhay niya. Hindi naman natin alam na, hindi naman natin na tayo perfect, di ba? Hindi naman tayo perfecto talaga. Basta mayroon lang tayong desire ng puso natin na alam ko baguhin ako ni Lord habang ako po ay naglilingkod sa Kanya. Hindi naman on the spot, instant, bagong-bago ka na kaagad. Brand new agad. Proseso po eh. We are still here in this earth na sa kalagitnaan ng mga lahat ng mga kasalanan nandito pa. Kaya we cannot na tayo ay talagang perfecto pa. May panahon pa tayo na because we have emotion. Sabi nga natin, tigil na nga ako kanina kasi inaaway ako ng kapitbahay ko. Pero sabi mo, pero dahil may Diyos ako, marunong ako mag-control sa buhay ko. Yan ang pagbabago. At nakipagdaldala, nakipagtalo ka, pero hindi ka na nakikasagot. Hindi ka nakikipagtalo din. Balipigil mo rin sarili mo, sabi mo, hindi ko na sasayangin yung panahon ko makipagtalo sa'yo. Kasi sa mga taong laging sinasabi niyang tama siya, wala pong tama sa iyong mga sinasabi. Gusto niya siya lang ang tama. Kaya,
sayang lang makipagtalo ka sa mga klaseng taong gano'n. Masasayang lang kung makipagtalo ka. Kasi hindi yan siya makikinig sa mga sinasabi mo. Ang lahat ng sinasabi mo sa kanya, mali yan para sa kanya. Ang gusto niya, siya lang ang tama. Kasi wala na siyang ibang taong pinapakinggan, kundi siya lang. So, wala. And then, ano pa sinabi? Men who fear, may takot sa Panginoon, who fear God. Men of truth, may sinseridad sa Panginoon. Totoo ang mga sinasabi niya. May men who hate dishonesty, ayaw ng Diyos ng mga pabago-bago ang isip, dishonesty. No? Tapat ngayon, bukas wala na naman. Tapos marunong, magaling mangako ng mangako. Oo, tutugtog na kay Lord. Oo, mag-ano na kay Lord, maglilingkod. Tapos bukas wala na. Dishonesty. No? Pero, sana pa rin, kahit saan ka, kung ikaw ay tinawag ni Lord, at ang Lord ay nagpag-usap na sa iyo, kahit saan ka pang lugar o dadako, saan ka pa mapunta, tatawagin at tatawagin ka ni Lord. Makipag-usap yan sa iyo. In dreams, in your quiet time, when you are alone, in your time of sorrow, in your time of loneliness. Diyan si Lord madalas makipag-usap sa atin. Kaya, spend nyo yung time na pag kayo lang, alone kayo kasi si Lord. That is also His time for you. Yun yung panahon na siya ay makipag-usap sa isipan mo, pag-usap sa iyong puso. Ako, ganun ako. Minsan sa bahay, di ba? Pag nagtulog na lang, tulugan ng lahat. Nandun na sila lahat sa taas. Ako na lang natira sa baba. Sabi ko, Lord, parang ako na lang ay si Lord ay, parang ginagawa ko na lang barkada si Lord. Ko, Lord, ano ba gawin na ko ngayong gabi? Matutulog na ba ako? O, tulog ako. May gigising ako bigla, Sterling. Tapos sabihin, mag-ano ka nga, mag-scroll ka dito. Punta ka doon sa YouTube, titingnan mo yung mga nangyayari sa paligiran. Diyos ko, minsan, nakikita ko na yung mga nangyayari. O Lord, end times na talaga. Nakatakot na. Di ba, yung mga lindol, yung karaan lang, grabe. O Lord, talagang binabago mo na ang mundo. Tapos mga tao, ilang thousand na ano, di ba, yung lindol na yung sa Turkey ba yun? Turkey? Grabe. Kaya sabi ko, Lord, so pray na lang natin yung mga tao na yun. Kung sino man yung mga nandoon na hindi pa nakikita. Di ba? So, ganun lang kabilis ang buhay. Huwag mong isayangin yung buhay sa inis. Sa sama ng loob. Di ba? Saglot lang, ganun lang, wala na. Oo, sabihin natin, ang hangad natin yumaman sa mundong ito. Pero, ano mangyayari kasunod? Iiwanan at iiwanan mo rin yan. Alam mo, ang lalaki ng mga building na yun, ha? Ang gaganda, ang gagara ng mga kotse na, nabaon lang. Wala rin nangyari. O yung pagsikap mo, ang panahon mo, nandun na pupunta, wala rin nangyari. Wala kang time kay Lord. O yung panahon na yun, pag nakuha ka ng Lord na wala ka, ano nangyari? Totoong pupunta tayo sa ano nito, impyerno. Kaya, make your time, make your days para kay Lord. Yun nga sabi natin sa kanta, I offer my days to you, Lord. To serve you, Lord. Di ba? Amen. Thank you, Lord. So, okay. Sila naman itong ano ko. Dalawang point na. Sa pangalawang point natin, God choose a leader what is inside of a person. Hindi siya hindi siya, sinabi nga dito, hindi siya naghahanap ng pinakamagaling para maging leader. Hindi siya naghahanap ng pinakagwapo, pinakamaganda, pinaka-sexy, pinakamatalino. Hindi po siya namili. Ang pinipili ni Lord,
ang leader is anong meron ka sa loob ng puso mo. Yun nga kanina, heart. The requirement is the heart. The heart to serve. Heart for His people. Kung paano ka mag-serve sa kanyang mga anak. Kalimutan ko lang yung isang verse sa Bible na tinanong ni Lord si Paul. Sabi ko ni Lord, ilang beses siya tinanong? 3 beses. Paul, yes Lord, here I am. Do you love me? Yes Lord. Hindi. Okay. Si Paul. Tinawag na naman siya, pangalang beses. Paul, do you love me? Hindi, parang ano na si Paul. Inuulit-ulit ni Lord na tinatanong akong mahal ko siya. Yes, Lord, mahal kita. Ganon, di ba? Talagang sabi ni Paul na sa ano yan, nakalimutan ko lang kung anong verse. Pangatlo, na tanong ni Lord sa kanya. Paul, do you really love me? Yes, Lord. Ano lang sabi ni Lord? Then, feed my flock. Pakainin mo ang mga tupa ko. Sino mga tupa na to? Tayo. Who would be the one to feed? Tayo din. Anong i-feed natin? Mga salita niya. That is ang work ng mga leader. Tayo yun. That is the inside of our heart na ready to serve sa pang-anak ni Lord. Ang leader ay hindi lang po ay pupunta lang siya para siya ay silbihan. Hindi po yung leader. Ready to serve siya lagi. Okay? Si Samuel, di ba si Samuel ay pinapapili ng Lord kung sino maging leader. Sabi niya, di ba siya dapat? Si Samuel pala ay maliit na tao to, si Samuel. Sabi, Lord, hindi pa ako qualified. Kasi maliit lang ako pandak ako Tapos hindi pa ako ganun kagaling. Pero sabi ni Lord, hindi ako namili na ikaw ay qualified na agad. Basta ikaw ang pinili ko, ikaw yun. Kaya mga kapatid, kung kayo na-appointed, kayo talaga yung na-appointed ni Lord. Hindi na ni Lord tinitingnan kung ano ka. Anong meron ka, anong meron kang abilidad dyan. Once na ikaw ay tinawag, may papagawa talaga yun si Lord siya. May purpose. Kaya si Sister Nancy, may purpose siya. Kung bakit kayo napunta dito. Amen. Husband ko to. Ano mo ang pangalan mo? Ray? Wow, Ray. Nala ko talagang isipin ko. Ang Ray ko pala. Amen. So may purpose si Lord kung bakit po kayo nandito. Dahil alam ni Lord na itong mga anak ko, matagal ko na itong hinahanap, tinatawag. Kailangan na nilang humakbang para sa akin. Kailangan na nila akong, kasi malapit na akong dumating, sabi niya Lord. End times na talaga tayo. Hindi na natin yan kailangan mamigar pa sa buhay natin. Parating na yan. At nandyan na ang lahat ng mga signs. Diba? So, talagang bilang isang Christian leader, ano po natin ang mga anak ng Diyos? Hawak natin o responsibility natin ang kanilang buhay. Diba mga kapatid? Responsibility natin yun. Lalo yung mga nakilala na sa Lord tapos nawala, responsibility natin yun sila. Kaya kailangan po patuloy natin. Patuloy! Ayun! Si Kuya Brother Louie, hindi kayo tinigilan dahil yun ang utos ni Lord. Hindi kayo titigil na ipakilala mo ako sa mga anak ko. Trabaho. Yan ang yung gift, Brother Louie. So, winning. Magdalawa ng mga kaluluwa kay Lord. Kanya tayong mga abilidad ni Lord. Hindi na natin pansin. Diba, Sterling? Kaya nga sabi ng Panginoon, pag ako ay pumasok sa puso mo, dalawa lang yan. Kasi dalawang talim. Diba?
Papasok ako at hiwain yan ng kalamnan natin na para madurog, para lumapit tayo kay Lord. Ganun. Ang kanyang salita kasi two-edged sharpened. Pag tumagos sa puso natin yan, talagang hindi na natin makakalimutan yan. Dala-dala na po natin yan sa buhay natin. Kaya, tuloy lang po tayo sa Panginoon. Kahit anong mangyari, mga kapatid. Iba man tayo ng church, hindi namang importante yung church. Church is only a building. Ang church na tinatawag ni Lord ay tayo. We are the church of God. Anong silbi ng magandang church kung wala namang mga anak ni Lord? Kasi ang mga anak ni Lord, yan ang church. Or, kung anong religion man. Relasyon, not religion, ang kailangan ni Lord. Relation, not religion. Kaya, patuloy sa relasyon natin sa Panginoon. Huwag tayong mawala sa mga salita niya. Huwag natin walang bahala mga salita niya. Kasi habang nagsasalita ang Panginoon sa buhay natin, yun nga sabi ko, in our quiet time, may warning po dyan si Lord. Warning, either warning or leading. Ililid niya tayo or direction or guide. Yun yung sinabi natin kanina. May direction si Lord, may instruction siya sa atin. Anong gagawin natin? Lalo na pag we are in the midst of maano tayo, dalamhati, nalulumbay, nalulungkot. Bigyan tayo ng Lord ng direction kung anong gagawin natin. Na hindi tayo malupay-pay. Lalakas pa rin. Kahit anong mangyari lang, fight lang. Go lang kay Lord. Ganun. Yeah. Kaya every time, nakaraan kasi ng aming topic is joy in trials. Kailangan maging masaya lang tayo sa ating mga problema. Pagkatapos nating subukin sa mga problema, kailangan magalak tayo. Magalak lang. Kasi matatapos din naman yung mga trials na yan. Hindi naman tayo manatili dyan. Daan lang. Kaya habang ang mga trials na yan ay dumarating sa buhay tayo, pinapanday tayo. Palibel yan eh. Pag itong trials na to, nalagpasan mo, di tataas ka. Itong mga trials na yun, tataas din yan. Habang pataas na pataas yung trials sa buhay mo, patatag ng patatag ka din. Amen? Oh, ganun yun. Na hindi ka na matitibag kailanman. You are test. You have all the trials, but you will not be broken. Hindi ka na basta-basta masisira. Hindi ka na basta-basta babagsak. Kasi pagdaanan mo na yan. Kasi pagdaanan mo, babalikan mo, wala ka rin. Ganun ka pa rin, talo ka pa rin, talunan ka pa rin. Kaya kailangan, habang kayo tumatatag, kailangan mataas din yung tatag ng buhay mo, lalo na sa pananampalataya natin kay Lord. Kasi kailanman, hindi naman si Lord nagbabago. At hindi niya tayo binibigo. He is our victorious God. We have a victorious God then. Victorious din ang mga anak niya. Amen? Hindi naman pwede victorious ang ating Panginoon tapos tayo talunan. No. Hindi pa payag ang ating Panginoon dyan. Amen? Yeah. Gulang ang mga leader ng mga anak ng Diyos. Mga leader na to. We are all leader of our own things in our own kind. Sa buhay natin, leader na po tayo. Lalo ng mga magulang, leader tayo ng mga anak natin, sa pamilya natin. Leader din tayo sa trabaho natin. Leader din tayo sa buong buhay natin. Tayo, leader natin ng ating katawan. Pwede mo nga madiktahan katawan natin. Oops, huwag kang gagawa niyan. Oops, huwag kang dadampon yan. Huwag kang iinom-inom dyan. Sige, lalasing ka. Di ba? Madiktahan na sarili mo. Because you are also the leader. Leader ka na sarili mong buhay. Dahil leader ka sa buong buhay mo, mamili ka na ng magandang buhay. Magandang direksyon sa buhay mo.
Huwag ka napipili. Nandyan ka na sa magandang direksyon, liliko ka pa. O, di ba? You have the one to control your life. Pero ang pinaka nag-control sa buhay natin, walang iba kundi si Lord. Amen? So ngayon, sabi ni Lord, I choose a leader, a certain person, not a qualified person. Hindi niya kailangan ng mga professionals. Hindi niya kailangan na kung anumang mga napag-aralan mo dyan sa theology na yan. Ano na lang yan eh. Kumbaga sa dagdag Ricardos na lang yung pag-aaral. Oo. Para lang ay madagdagan yung kaalaman. Pero talaga is, totoo yan. Kailangan din natin yun. Para mag-guide din tayo. Kasi nandito naman lahat yan. Na tayo ay open sa lahat ng mga pag-aaral ng salita niya. Kasi kung nag-self-study lang tayo, baka maya ay iba ang interpretation natin. Meron ding mga, sabi nga natin, more brains, more, di ba? Mas maganda pang pag-aralan natin. Okay? So, pag tayo ay nakay Lord na, yun yung sabi kanina, draw ourselves near or closer to God. Ilapit natin ang ating mga sarili kay Lord. Kasi ang lahat na yan, pag tayo ay lumapit kay Lord, si Lord ay mayroong plano sa buhay natin. God has plan sa buhay natin. Okay? Kaya, ang buhay natin ay siya ang finisher and author of our life. Diba? Siya ang lahat, nag-design sa atin. Wala nang iba. Hindi tayo din-design ni kanino mang mga tao dyan, kundi si Lord ang nag-design sa atin. Siya ang paluwal sa atin. Siya din ang magkukuha sa buhay natin. So, kailan pa natin mag-aantay pa ba tayo na kung wala na sa mundo dito, saka pa tayo mag-decide na tayo ay mag-serve kay Lord? So, that is our choice. Kaya, go lang! Go lang tayo kay Lord. Walang mawawala sa atin. Tagumpay tayo, dahil tagumpay, victorious ang ating Panginoon. So, huwag tayo mapadala dahil nga kailangan ng leader siya ay magaling. Ang sabi pa nga ni Lord, no? Ang isang leader na piliin natin is what is inside us. Kailangan siya ay pure. Pure. Dalisay ang puso. Totoo. Hindi siya puro pangako. Hindi lang puro salita. Kundi tinutupad niya. Then, gusto rin ni Lord ang isang leader ay humble. Humble servant. Kasi we are not only a leader, we are also servant. Kaya nga servant leader. Kailangan nakitaan sa atin na tayo ay magpapakumbaba. Kasi hindi siya leader. Iba po kasing requirement ng ng worldly requirement as a leader. Kailangan nataas, magaling, matalino, mayaman, gwapo, maganda, professionals. Hindi yan ang requirement ng kamunduhan. Pero ang requirement ni Lord, hindi po ganun. Gusto ni Lord, pure heart, humble heart, servant heart. Servant, always in service towards God and others. So, yan ang gusto ni Lord. Na tayo ay laging may heart to serve. Heart to be teach. And heart to be submit ourselves to Him. And then, yun. Ang kanyang requirement is requirement of the heart. Attitude. Okay? Wala pong nakalagay sa text dito. Kahit sabihin mo pa yan, saan ba dyan na kailangan professional? Kailangan tapos sa ganito. Wala pong nakalagay. Amen? So, yan po. Glory to God. Thank you sa Panginoon. God bless everyone. Napakaganda ng design. Sino yung willing na maging servant
leader ni Lord. Parang mahina. Ulit ko, servant leader ni Lord. Sige, pakisabi, happy to serve sa'yo, Panginoon. Sige, sabay-sabay. Happy to serve sa'yo, Panginoon. Pag sinabing happy, hindi lang araw ng linggo, kundi araw-araw. Sinabi ni Pastora Gomez na Magkina na ang paglilingkod sa Panginoon, hindi ito sa paggaling magsalita o yaman, kundi galing ito sa ating mga puso. Katulad ng ating kapatid na si Sister Nancy at ang kanyang asawa pala si Brother Raymond at kayo ni Kuya Ray. Di ba kusang galing sa puso at pagakbang na kanilang mga paa na hindi kailangan pang sabihan bagamat ginamit si servant leader na si Kuya Lowy. No, ganun yun eh. Yung pagmamahal natin sa Panginoon, kusa tayo maglilingkod. Lord, sa buong linggo, talaga kung paano kami iningatan. Eto na lang, 2 oras lang na sama-sama dahil yung topic nga din yung nakaraan, Conectados kay Ma'am Pina, to fellowship. Pag nagpe-fellowship ang bawat isa, nagpapalakasan sa isa't isa, you are a good leader kay Lord. Kasi ihahayag mo yung kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Kulang pa para ihayag mo gaano siya kabuti sa araw-araw yung pangangailangan. So, ganon kabuti ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos na siya may-ari ng ating buhay. Salamat po, Magkina, sa mensahe. At tayo dadako naman, Ate Ana, sa pagbibigay. Pangunahan tayo ng panalangin ng Ate Ana. Ang pagbibigay is a part of servanthood heart. Ang pagbibigay katulad ng mga gawain sa mga kabataan, meron na naman silang youth camp sa itong darating na pag-uusapan ng mga pastor. Nag-meeting sila ng Webes kasama ng mga kabataan. So, yung pagbibigay natin, ito'y galing sa ating mga puso. Hindi ito palakihan o paliitan, kundi galing sa puso. Kaya, ihandog natin ang meron sa atin.